Do you have some friends around here or something? I mean, for me to help you, you have to talk to me. Grabe talaga. Nagdubli sikap na ngayon ang mga kampo ng kadiliman, mga kapatid. No? Kung maalala ninyo na ating tinatalakay dito, yung kordero ng Diyos nilapastangan, ginawang flip-top na katatawanan, di ba? At agad-agad may nangyari na wala ng buses. Ilang beses kang humingi ng battle kay Enigma, pero palagi kang tinataboy. Samantalang ako, nagkordero lang ng Diyos, flip-top na to, boy! Kordero ng Diyos na nag-aali. Tama na. Kaya pala, Kaya... Di obra tawag sa ginagawa mo! Wala kang alam sa tunay na sining! Kaya pala may... Hindi, nawala yung poses. Nawala yung poses. Saan nawala yung poses ko talaga? Kaya pala. Ano ba natin yung wall? Pakinggan natin. Patay ka na! Ang ginawang katawa-tawa para sa kanya, yung kordero ng Diyos, Lamb of God, na aawitin natin bago tayo mag-komunyon. Pero iba ito, tabernacle talaga. Ang tabernakulo kung saan doon ilagay ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi simbolo. Sa doktrina ng Simbahang Katoliko, tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo sa konsekrasyon. Yon ang wala sa ibang sikta. Pero iwan ko kung ito ba'y possessed, miyembro ng grupong Satanic Church, o may tupak lang. Ang target talaga niya na wawasakin ay ang tabernakulo. Do you have some friends around here or something? I mean, for me to help you, you have to talk to me. Giniba niya ang cross sa itaas na bahagi ng tabernakulo. May mga tattoo siya, no? Ito ang video na pinadala ni Sis Jenny Mauricio. Maraming salamat para tatalakayin natin. Ito ang bahagi sa video ng pinuntahan siya sa pulis. Ilang bisis siyang patumba-tumba dito sa harap ng tabernakulo. At ang taong ito ay nagpakilalang siya daw si Jesus. Yan, pinutol niya ang cross. Ito'y napaka
banal para nating mga Katoliko dahil ito'y tabernakulo at nasa loob nito ang consecrated host na kinikilala natin sa doktrina ng simbahang Katoliko, tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. O yun, bigla lang na tumba. Lakas yun, ha? Lakas yun. Nang naputol niya ang cross sa itaas na bahagi sa tabernakulo, yun, natumba. Ito'y video na sa pulis, no? Surveillance video niya to. Hello, sir. I'm Deputy Wolin to the Sheriff's Office. How are you? I'm alright. Okay, so what's going on today? I just need to open this. Okay. Well, we can't really do that. That's the church's property. Gusto niyang wasakin ang tabernakulo. Kaya sabi ng pulis, di mo yan pwedeng gawin. Property yan ng simbahan. Ito. So, pagkatapos yan, di pa niya nagiba yung cross na nasa itaas na bahagi ng tabernakulo. Ito, bigla na lang siyang natumba. Sakit yun. Okay. So how'd you end up here today? Because I'm Jesus. So, yun. Narinig ninyo, because I am Jesus. Do you have some friends around here or something? I mean, for me to help you, you have to talk to me. So, giniba na niya ang cross. Grabe ang pagsigaw niya dito, parang demonic possession na ito. Inatake niya ang pulis. Kuhang-kuha sa surveillance camera. Get back! Yun, inaatake na naman niya ang tabernakulo. Tabernakulo talaga ang target niya. 20, can you stop that 616? You get over here. Muli na namang natumba siya, no? Pangatlong bisis na to. I got more people coming. He's on something. Nangangailangan kasama yung pulis. Baka merong dalang armas ito. How far out are you? Tumba na naman siya. Ika-5 bisis na itong natumba sa harap ng tabernakulo. Devor. So he's dove a couple, 3 times. He's fell backwards off the thing here. He's on something. Something or other. He ripped the crucifix thing off the top of the thing there. He just went and grabbed one of these things here and kind of came at me a little bit, but I shoved him off, and then he hopped back up there. So no, I haven't been able to get anything out of him whatsoever. Stay away from me. What's going on, man? I'm Jesus Christ Almighty. So get away from me. I'm Jesus Christ. So parang demonic possession na talaga ito. Fuck you. So imagine, meron pang masamang salita na sinabi niya. Yeah, you're devil. No, we're not devil. So yung kamay niya, no, parang
Jesus crucified. He mocked the cross. What's going on? Fire back him up, motherfucker. What's your name? I'm Jesus Christ Almighty. Oh, so I'm Jesus Christ talaga. Okay? Back up. Back up. I'm Jesus Christ Almighty. Okay. Nobody else needs to fucking die for their sins, motherfucker. Okay, we need to... No! Pagka-miyembro ito ng Satanic Church, no? At demonic position na talaga. Nobody else needs to die. You are under arrest. Put your hands behind your back now. No, I'm not. Now. Yes, you No, are. I'm not. You're gonna get tased. Put your I'm hands behind Jesus your back Christ now. Oh, ito na naman. So, ilang bisis na ito nangyari. So, ito ng pagkakataon na siya ay pinusasan. Hands behind your back now. Sa ibang bansa ito, pero yung kordero na nilapastangan ang kordero ng Diyos, dito ra ito nangyari sa ating bansa. Excuse me. Put your hand. No, you're not allowed to do this in here. Put your hand behind your You back. aren't allowed to do this in here. You aren't allowed to do this in here. You are not Put allowed. your hand behind your back right now. You're gonna get You are not allowed to do this to me. She says you're not allowed. I say you're not allowed. You're gonna get tased. Hands behind You're your gonna back let me go. now. Now. You're gonna let me go so I can get to where I'm going, please. Put your hands behind your back. Let You're gonna get tased. go. Under arrest. I'm going there. I'm going there today, motherfucker. I'm going there today. I'm going there today. Hands behind. Grabe na talaga, no? Kanina, tinatalakay natin, mga kapatid, yung isang negosyante na mas pinili pa niya ang demonyo para sa pagpalago ng kanyang negosyo. At kahit pa naramdaman na niya ang atake ng demonyo, ayaw niyang mag-renounce. Ito ang naunang tinalakay natin kanina. Hindi ka mo diyan. Kung dili ka mo imuan, dili ka mo sa likuhay, na magbalik-balik yun ang iyan mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, Oh, yun. Ang lakas talaga niya, no? May mga anting-anting na isinuko, pero yung iba, Jesus, di niya Holy isinuko. Part right now, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ, and never return. Pagkatapos nagsuka siya, ito na, nagbalik na sa normal. Nagbalik na sa normal. Nagtaka siya bakit nandun siya sa area, sa office namin. At doon na nagbalik ang kaniyang isipan, nakilala na niya yung mga kasama niya kasi kahit ang kaniyang live-in partner. Pero nang kinausap ko siya, dahil sabi ng live-in partner, ang dami pa umanong mga anting-anting niya doon sa altar nila. Sabi ko na, painom natin ng Holy and Exorcise Oil. Mainit para sa kanya. Init. So, di ibig sabihin, nagbalik sa normal, okay na talaga. May nagtatago sa katawan. Dahil, posible, ilang taon na kaya itong walang kumpisal, tas hindi kasal. Ayaw niyang mag-renounce dahil nakatulong daw umano ang mga gambay na mga espiritu sa kanya, lalo na sa paglago ng kanyang negosyo. Ayan ang dahilan na ayaw niyang isuko ang lahat niyang mga anting-anting. So wala tayong magawa dyan. No? Di talaga niya isuko ang kanyang mga
anting-anting mga kapatid. So, yon. Real ang spiritual na digmaan. Ito lang ang bahagi sa mga pangyayari na umabot sa office, mga kapatid, na real talaga ang digmaang espiritual. Meron tayong mortal na kalaban na di lang wawasakin at gigibain tayo habang buhay pa tayo kahit sa kabilang mundo pwede tayong gigibain. No? So, napansin nyo ba na sa mga ganitong tao, ginawa nilang katatawanan, halimbawa ang kordero sa Diyos, awitin ng simbahang Katoliko, napakabanal na awit, inaawit natin yan bago tayo tatanggap ng komunyon. At ang tabernakulo mismo, no, Katoliko talaga ang inaatake nitong mga taong ito. Kahit na sa ibang mga sikta, Katoliko talaga ang kanilang inaatake. Pero din nyo marinig na tinutuligsa nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Bakit? Dahil pag atakihin nila yung nagtatag sa simbahang Katoliko, mapilitan talaga sila sa pag-research o pangtingnan sino nga ba ang founder ng simbahang ito. At kung tingnan ang Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholics term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholic. I am